Hindi po umubra mga kababayan yung black ops ng mga ngag-ngag laban kay VP Inday Sara dahil sa likod ng bilyones na gastos mga kababayan para lamang masira si VP Inday. Di ba alam naman natin, ginastusan talaga ng Kongreso sa ilalim ni Tambaloslos etong pagsira sa pangalan ni VP Sara na ang sabi mga kababayan mayroon pa daw generous allowance o hefty allowance doon sa mga, na mga buhayang bibirahin si VP Inday. Aside pa yan mga kababayan, sa di umano'y lagay nila sa mainstream media para siraan si VP Sara. At matapos po ang kanilang black ops laban kay VP Inday Sara Duterte mga kababayan sa Kongreso, sa media, at kung ano-anong mga invento nilang mga akusasyon laban kay VP Sara, ay nagpa-survey agad ang mga animal. Pero mission failed! Dahil si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na trust rating sa mga high officials dito sa ating bansa. 61% po mga kababayan. Clap, clap, clap. Yung trust rating nga, 61%. Tapos ang approval rating, 60%. Partida pa yan mga kababayan na may advantage ba itong administrasyon dahil alam naman natin Pulse Asia Survey, mga SWS survey, Okta Research, lalong-lalo na yung Okta Research, huwag na kayong maniwala dyan. Pero itong mga survey mga kababayan, hawak talaga yan kung sino ang nagpapatakbo ng administrasyon. Si Sara pa rin ang may pinakamataas na rating. Si BBM 50. At duda pa nga tayo dyan mga kababayan Mukhang na-jack up pa yung rating ni BBM. Hinila pataas, tapos yan kay Sara, hinila pa baba. Pati yan kay Tamba, hinila yan pataas, 31%. Diyos mio, sinong pinagloloko nyo? Panoorin po natin ang ulat mga kababayan Pero bago po yan mga kababayan, pasasalamatan muna natin itong ating mga mababait na mga viewers. Nakaka-touch po mga kababayan dahil nagpadala talaga ng mga super thanks katulad ditong si Shiba Kudaka 6203. Taga Japan siguro ito mga kababayan. Thank you po Miss Shiba Kudaka. Si Ma'am Kitty Chan Gonzalez 515. Maraming salamat po Madam. Si Mayan Mail Suganan SAR, ano yan SAR? Saudi? Thank you so much po. At gusto rin nating i-welcome mga kababayan itong ating pinakabagong member na si Armani. Maraming salamat po sa inyong suporta. Samantala, panoorin po natin ang video mga kababayan. Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval rating. Batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Partida pa yan partida pa yan mga kababayan. Wala pang ginastos si Sara ni Katiting. Samantalang ang kanyang mga kalaban mga kababayan, grabe ng pamigay-migay ng ayuda. Ay laka. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan. Pero kaliwat kanan, kaliwa kanan, above, below. Lahat ng mga kababayan na banat. Naapektuhan ng pambabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024. After yan ng mga hearing sa mga kababayan sa Kongreso, tsaka yung mga black propaganda nila laban kay VP Sara. 2,400 adult respondents sa buong bansa. Nangunguna pa rin ang pangalawang pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na 3 buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided at 17% na disapproval ratings. Sa tingin natin mga kababayan, yung 23%, more likely yan? Diyan yan sa approval. Alam natin ang laro ng mga survey na iyan Kapantay naman ito si Senate President Cheese Escudero na may 60% approval, 32% undecided at 8% disapproval ratings. Si Waiter mga kababayan, naka 60 din. Kapantay daw si Sara pero ewan lang natin yan si Cheese. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided at 21% disapproval ratings. Yan talaga ang significant mga kababayan na ikumpara natin yung Vice President at saka yung Presidente. Mas mataas si Sara Nasaan na si Larry Gadon? Sabi mo Gadon na kakaunti lang daw ang mga mga Duterte supporter kumpara sa mga Marcos supporters. Bakit mas mataas ang ni Sara rating?
Huwag niyo sabihin na mga Marcos supporter pero disapprove kay BBM. Sa tingin natin mga kababayan, wala na itong kakampi si BBM eh. Diba ang kanyang sinasandalan lang dati. Kaya nga nabuhay ang mga Marcos dahil sa mga supporters ng mga Duterte. Iinaway nila tinraidor, binudol, o tinalikuran na mga kababayan. At sa tingin nyo, yung mga dilawan, kakampiyan kay Marcos? Never! Yung mga dilaw lang mga kababayan na nakaka-benefit dito sa administrasyong ito mga kababayan, katulad ng media, sila lang ang kakampi. Yung mga oligarch, may benefit sila lang ang kakampi, pero yung mga ordinaryong tao na mas nakakaraming mga dilaw, never yan na magma-Marcos. In the first place, anti-Marcos yan sila Kakampi nga yan ng mga Aquino. Kaya, paunti na lang po yan talaga mga kababayan. In reality, yung mga supporter ni BBM, yun na lang talaga mga loyal sa mga Marcos. Na kahit pa, siguro, tubuan na ng sungay si Ngagngag mga kababayan. Okay lang sa kanila. Kahit matubuan na ng buntot. Kahit pa, ibenta na tayo sa sa demonyo, sa ibang bansa sa Amerika. Okay lang yan sa kanila. Wala na tayong magagawa dyan. Kaunti na lang po yan sila mga kababayan. Ang tanging kakampi nilang matindi ay yung media. At saka yung mga survey firm mga kababayan. Dyan na lang sila humuhugot ng lakas ng loob para mambudol na naman sa kanilang mga balita at saka sa mga survey. Sa totoo lang. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon Lalong-lalo na yung tambalustas sa yan. % approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice trust rating 61%. Si VP Sara Duterte mga kababayan. Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%. Pangatlo si BBM na may 50%. At tingnan nyo mga kababayan sa Mindanao. Si Marcos mga kababayan, 21 na lang. 21% na lang ang kanyang trust rating. Samantalang ang distrust, 48. Kung ininet natin yan mga kababayan 21 minus 48. Ang trust rating ni BBM sa Mindanao mga kababayan is negative 27 na. Ang net trust rating. Negatibo. BBM. At panghuli pa din si Speaker Romualdez lalong-lalo na si Romualdez ay 31%. Sa kabila naman ang pangunguna ni VP Inday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings. Ay expected na yan dahil bago pa yan nag-survey mga kababayan grabe ang black propaganda nila. Tapos ewan lang natin yung mga sinasurvey nila hindi tayo naniniwala na talagang walang bias yan. Siguro yung lugar mga kababayan na pinuno ng mga black propaganda, black chismis laban kay Sara Duterte bago si survey. Ewan na natin din ang yung mga tao talaga na survey. Noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue ng isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa illegal na pogo, tensyon sa West Philippines. Lahat yan mga kababayan, issue na inuugnay nila kay Duterte sa mga kina Sara. Sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o Mpox, 21 pesos per monkeypox na budget statement ng NEDA at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Sa gitna ng So anong masasabi nyo dito mga kababayan na hindi po natitinag si VP Sara Duterte? Sa kabila ng kaliwat ka ng black propaganda laban sa kanya, siya pa rin ang number 1 numero 1 mga kababayan na pinagkakatiwalaan ng sambayanan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.